Iginiit ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbayad ng ransom sa grupong Abu Sayyaf ang ating gobyerno para yan sa kalayaan ng Norwegian na si Kjartan Sekkingstad. Nasa Maynila na ngayon ang dating biyag, posibleng makabalik na siya ng Norway sa Sabado. Nakatutok si Mark Salazar. Maaliwalas na ang mukha ni Kjartan Sekkingstad nang dumating sa NAIA Terminal 2 kaninang umaga. Kasama niyang dumating ang ilang opisyal ng Norwegian Embassy. Nang makapanayam ng Norwegian media, ikinwento ni Sekkingstad na masaya siya at nakalaya na matapos ang halos isang taon sa kamay ng Abu Sayyaf. Pinakamalalang naranasan daw niya sa kamay ng mga terorista ang pagpatay ng mga bandido sa mga kapwa niya bihag. Posibleng sa Sabado raw makakabiyahe pa Norway si Sekkingstad dahil sa mga medical check-up na isasagawa sa kanya. Habang nandito pa sa Pilipinas, ang Norwegian Embassy muna ang may hawak sa kanya. May I then therefore present to you Kjartan Sekkingstad, who is now a free man. Kjartan? Kagabi nakaharap ni Sekkingstad si Pangulong Rodrigo Duterte. It was a long negotiation. As far as I'm concerned, I've talked to Ms. Wari even in the cabinet meetings. I had him called and he assured us that he assured me that we would be able to recover alive and well Kjartan. I am very happy to be alive and free. It's a beautiful feeling. Thank you all. Biniru pa ni Duterte si Sekkingstad. You might want to just go around, but near my city, not there in the islands. I do not have a control over those. Hindi nalinaw sa press con kung nagbayad ba ng ransom o hindi para sa paglaya ni Sekkingstad. Bagamat nauna nang iginiit ng Malacanang na walang nagbayad ng ransom mula sa panig ng gobyerno. Pero wala raw itong alam kung may third party gaya ng kaanak ni Sekkingstad na nagbayad. Ito rin ang iginiit kanina ni DFA spokesperson Charles Jose. Naging instrumento raw sa pagpapalaya ni Sekkingstad sina MNLF founding chairman Nurmis Wari at dating Sulu governor sa Kurtan. Tanghali kahapon nang i-turn over si Sekkingstad kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, kasama ang 3 pang Indonesians na pinalaya rin ng Abu Sayyaf. September 21, 2015, nang dukutin si Sekkingstad kasama ang 2 Canadian at 1 Pilipina sa Ocean View Resort sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.